bumukas ka. Ito ang salitang binigkas ni Jesus upang mapagaling ang isang tao na nagkaroon ng depekto na hindi makarinig sa mabuting balita. Mga kaibigan, purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring Karmelita. Tuloy-tuloy lang tayo sa ating mga pagninilay at pagpapasalamat sa Panginoon sa mga biyayang ating natanggap. Amen? Ang Panginoon ay napakabuti. Ang Panginoon ay talagang hindi niya tayo iniiwan sa lahat ng mga pagsubok at kahinaang ating nararanasan. Sa araw na ito, araw ng Biyernes, at nasa 14 na araw na tayo sa buwan ng Pebrero, 2025. Sa araw na ito ay ginugunita din natin ang kahalagahan ng pagmamahalan, ng pag-ibig, no? Kaya sana bigyan natin ng tamang pag-unawa ang pagmamahalan ito. Hindi lang sana makafocus sa pangangailangan ng katawan o tinatawag natin na sexual desire, lalong-lalo na sa ating mga kabataan. Kung magmahal kayo, gawin nyo itong inspirasyon. Hindi yung libog, hindi yung sexual desire lang ang hinahabol. At ipakita ito. Sana ang inyong relasyon ay maging mabuti, no? Create a healthy relationship wherein you treat one another as brothers and sisters. Respect and learn from one another. Para sa akin yan yung pinakamagandang tutukan doon sa relasyon kung mayroon man kayo. At sana kung magkaroon man kayo ng inspirasyon sa buhay, huwag kayong maghanap ng ibang tao upang maging inspirasyon nyo. Ang sariling pamilya ninyo mismo ay sana gawin yung inspirasyon upang mapagtagumpayan ninyo ang inyong mga minimiti sa buhay. Amen? Sa ating pagninilay sa araw na ito, ang ating Ebanghelyo ay babahagi sa atin San Marcos, Kapitulo 7, versikulo 31 hanggang 37. May isang tao dito na nakaranas ng paghihirap. Hindi siya makapagsalita, hindi siya makarinig. Kaya lumapit siya kay Jesus at humingi ng tulong na sana gumaling siya. Ang ginawa ni Jesus ay tinulungan siya. Kaya sinabihan ni Jesus ang tao, bumukas ka. Ang original na teksto na ginamit ni Jesus ay ipata. Ibig sabihin, bumukas ka. At doon ay gumaling ang tao, nakarinig siya at nakapagsalita. Para sa akin, mas magandang pagnilayan natin, mga kaibigan, mga masigasig na sumusubaybay, ang salitang binigkas ni Jesus. Ipata, be open, bumukas ka. Tulungan natin ang ating mga sarili na makita natin ang katotohanan sa mga pangyayari sa ating buhay. Sana huwag tayong manatiling bingi, pipi sa totoong pangyayari. Huwag nating pilitin na iwasan ang totoong mga nangyayari. Dahil kung manatili tayong ganon, hindi natin alam at wala tayong posibleng pwedeng magawa upang maipahayag ang paghaharing ito. Kaya nga si Jesus sa kanyang patuloy na pakikisalamuha sa mga tao, hindi niya hinahayaan na ang bawat isa ay magdusa. Anuman ang karamdaman ay pinapagaling niya. Ibig sabihin, gusto niya ang lahat ay masaya. Gusto niya ang lahat ay maging maligaya sa mga biyayang binigay ng Panginoon. Amen? Sana ganun, no? Wag sana tayong maging bingi, no? O magpatuloy na magbingi-bingihan lang. Wag sana tayong maging pipi, no? Na wala tayong masabi. Hindi totoo yan. May masasabi tayo. No? Maraming ang mga marites sa araw na ito. No? Yung bato-bato sa langit, yung totoong kwento ay iniiba. No? Dito, sa pagsunod kay Kristo, yung totoong kwento ay ipahayag. Hindi pwedeng ibahin. Huwag magsinungaling. At kung ano yung totoong narinig, ay kailangang ipahayag din. Kaya mga kaibigan, malaking hamon ito sa ating lahat. Sa ating pagiging sumusunod ni Kristo, sa ating pagiging binyagan, sa ating pagiging Kristiyano. Sana maging tapat tayo
natuparin ang ating mga tungkulin. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Hesus. Turuan mo kaming maging bukas. Huwag mong hayaang maging bingi kami palagi at maging pipi sa totoong kalagayan ng lipunan. Turuan mo kaming maipahayag at maging tunay na saksi ng iyong paghahari na magdulot ng pagbabago, kapayapaan at pagkakaisa sa aming lipunan. Amen.